Hi Pisces, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Ang atin pong topic na pag-uusapan ay iiwanan natin ng may patanong kung anong parating sa buhay mo in the next 2 years. Any challenges and winnings, positive or negative? Ang reading po na ito ay mag-a-apply sa susunod na 2 taon from 2026 to 2028. Ito pong reading natin is combination of tarot and astrology. Huhugutan po natin ng messages si Saturn kasi siya yung tinatawag na Taskmaster Planet or Planet of Challenges. Maaaring may ma-share po si Moonchild sa inyo na ilang info rin in regards dito. Okay? Kuha muna po tayo ng ilang baraha. Pisces energy tayo, urong ko lang. Sana ako po yung naririnig. Live na live tayo sa ating Black App. Guidance para sa inyong mga Pisces, sa mga pwedeng makapakinig nito na Pisces in the next 2 years. 2026 to 2028 po ito. Ano nga asahan nyo? Anong parating sa inyong buhay? Anong challenges or any winnings in life? Positive, negative, guidance po para sa mga taong ito. Message, Pisces, 2026 to 2028. Anong ganap? Anong parating sa inyong buhay? Anong aasahan? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Agad-agad, kumpol sila. Hindi natin pipigilan. The Fool. This one is in reverse. The Queen of Swords. The Hierophants, the Devil, hindi kailangan katakutan or laliman. Kung bago lamang po, meron lang po itong nakalakip na mensahe. Knight of Wands, Nine of Wands, the Star. The Temperance card. Okay, so dito pa lang Pisces as a very patient na sign. Patuloy nyo raw paangatin yan. Patience, and more patience ang kailangan yung pairalin sa mga susunod na buwan or 2 taon na ito sa inyong buhay. I will be honest, may ilang imbalances akong nakikita, especially sa inyong paraan pagdating sa pera or pamilya if ever, nasa isang relasyon man or single, no matter what your relationship status in the next 2 years kasi actually itong si Saturn, ipapasok na natin. It will highlight your second house of worth, income, wealth. Ayan, nasa iyo itong second house, Pisces, in the next 2 years ha. Sumaring subukin ng ilan sa inyo na sobrang mag-a-apply sa ilang umaangat dito pagdating sa na-mention ko, kaperahan. Na ang kaakibat po ay yung ilang gastusin sa pamilya, or buhay mag-asawa. It doesn't have to be negative, guys. Actually, para bang higit kayong pagtitibayan. Si Saturn kasi siya yung tinatawag na-mention ko, challenges, planet of discipline din po yan. Kumbaga, didisiplinahin kayo ni Saturn kung paano kayo magbabudget, kung paano nyo papaangatin yung tamang responsibility. Sumasang-ayon ng mga doggies. Ayan, wait lang po. Okay, tuloy natin. Hasan ba tayo tumigil? Parang hindi tayo pinapahintulutan, may ilang challenges agad. Yung topic kasi natin ay yung pwedeng challenges na kakaharapin nyo sa mga susunod na yugto na ito, Pisces. Doon tayo sa medyo pagdating sa money, okay? Si the Devil kasi, the Hierophant, both reverse the Fool. So dito pa lang, pinagtitipid tayo, Pisces. Or ito talaga po ay kusang aangat sa inyo kung paano kayo humawak ng pera, mas wiser, mas better. Medyo andyan na yung paraan nyo ng walang pagkalabis or pagkasobra. Or ito nga po yung advice kasi I see for some of you, maaring maging impulsive naman or reckless sa paggasta. So, hindi naman sa hindi nyo na ito kumbaga, deserve nyo to, Pisces. Si Saturn again, it will actually enter na your second house. Saturn, second house of money, income.
At yung second house, yan yung matatawag na dyan pumapasok po yung matatawag na hard-earned income nyo. Kumbaga, this is something na magmumula, patuloy na nagmumula sa inyong pinagsisikapan, pinaghihirapan, at deserve nyo yan. Yes, pero hopefully, ito yung pinaka-message daw, iniiwanan kayo ng baraha na alalahanan yung pagkasapat, na andun yung contentment and satisfaction na deserve nyo rin naman. Okay, have a budget, try to set a budget hanggat kaya in the next 2 years na walang pagkalabis na devil. This one is in reverse, parang kasi may pagkasobra to or kulang, yun lang naman yan. Okay, na go with the flow, yung iba with the fool, nang hindi nakikita kung ano yung pwedeng, para hindi nyo natingnan kung ano yung ginagastos nyo. So take it easy, napakahalaga kung nanaisin nyo lang po ay magplano para sigurado sa ilang gastusin. Okay? Or why I feel for some of you talagang ay dito sa pag-i-invest pagdating sa kaperahan, gusto nyong mag-invest into something, alam nyong mag-grow na kayo in the long run or meron ng pang long term. More on money practicality, guys. So, ano lang to? Huwag lang daw po kayo magmamadali. Of course, sa part na ito, hanggat kaya, magpaplano, ayan, magtatanong, gamitin ng boses, the Queen of Swords, do some research, get more information, bago kayo sumuong sa isang investments or anything, energy, kahit nga sa simpleng enerhiya na pwede nyo ilabas, napaka-importante. Huwag kayo magtitiwala agad, okay? Yung ganang enerhiya, guys, money sector po ang mag-highlight sa inyo or pagdating sa inyong mga wealth, income. Actually, for some of you, maaaring umangat talaga ng kusa ang boses. Maghahanap ng pwedeng pagkakitaan, extra work for an extra income. Or gamitin ng boses, yung pinaka-advice. Let go. Release. Use the power of your voice, Pisces. Okay, kasi meron akong nakikitang paraan. Aangat ng higit or kailangan paangatin yung natural na abilidad nyo kung paano kayo kikita or saan kayo pwede kumita. I will be honest, sabi ko nga mailang challenges man, pero tinuturuan kayo ni Saturn kung paano nyo pahalagahan ang inyong pera or kung paano kayo, saan pa pwede kayong kumita para sa higit nyong ikalalago na to. Guys, pinagtitibay kayo ni Saturn or ng ilang pagkakataon. Okay? Ganun yung energy, guys. Or, sabi ko nga, maging bukas magtanong para sigurado meron po kayong gabay. Lalo kung medyo nag-struggle kayo at merong challenges sa part na ito. May solusyon, may resolution. Okay? Speaking of bosses, halimbawa, kasi na-mention ko, it's in the second house of your income po. Magmumula sa kinikita nyo. For some, maaring mapaangat ang boses to alam niyo yun, baka meron kayong gustong pataasin. Yes, for some, you can get that salary raise, okay? Or, kasi ito yung feeling nyo deserve nyo to, kailangan nyong magtanong. Why not? Gamitin ng boses. Lalo kung mag-level up na talaga. Sa inyong mga possession, yes po, meron akong nakikitang ganun. Oo. So kapag tumataas ang sweldo, yes guys, i-claim natin yan kung saan kayo pwede kumita kasi may mga ilang money-making opportunities ang pwedeng umangat. Andyan yung tendency na kailangan nasa sa inyo kung paano nyo ibabalanse or papaangatin daw po yung tamang responsibility kung paano nyo pangahawakan ng pera. Kasi baka ang sobra-sobra, minsan kulang pa. Alam mo yun, dati hindi naman tayo ganyan maghangat. Pero kasi nga ang dami, i-claim na natin yung marami. Masasatisfied kayo, baka naman dito kayo magkaroon ng ilang, the devil, ilang, ito rin, si the Hierophant na ka-reverse. Parang hindi kayo magiging conservative, sensitive sa inyong mga paraan. Okay, so, discipline guys, pagdating sa inyong mga money, financial sector. Other messages, yes, may papasok na pera, may solusyon, resolution, pero na-mention ko yung pamilya, paggastos, lalo pa po kung meron na kayong
Why not? Kanina pa yung mga doggies, maaga pa kasi tayo. Kung meron kayong mga pets, guys, ipapasok ko ito kasi sa mga susunod na taon, talaga na ipasok ni Moonchild. Baka it's a sign eh. Kung kayo yung mga animal lovers, pet lovers, maaaring meron kayong higit na bigyan ng priority pagdating sa kanila, or ang ilan ay mag-aalaga ng bagong pets na pwedeng makatulong sa inyong buhay, stress reliever, sabi nga nila. Yung ganong energy maipasok natin kasi sa mga susunod na yugto na ito ng taon, magbibigay din ng House of Pets. And sa House of Pets, kasama dyan ang inyong, it's in the 6th house guys, 6th house of health. Health, physically, mentally, emotionally. Okay. Pisces, maaring yung, kung saan kayo magpo-push, money kasi kakailanganin ng pera. May ilang challenges akong nakikita pagdating sa kalusugan. Wait lang. Ayan. Okay na ba? Ang dami kasing person of interest, sa paligid, ligid. Hindi po isang medical advisor si Moonchild. Physically, mentally, emotionally, check in your health. Pisces, napakahalaga niyan. Kasi nga, I see na yung opportunity para kumita narito Para sa ilan kasi kailangan mag-push para saan? Sa pamilya, ilang priorities, at para sa inyong sarili. So, take it easy. I-maintain nyo yung balance ng walang pagkakulang, pagkasobra. Kasi baka meron din ilang gastusin, napaka-normal. Dumadaan tayo dyan, may ilang challenges pagdating sa health. Okay, so ngayon pa lang, by the time na mapakinggan nyo si Moonchild, temperance, balance is the key guys. Moderation, aalagaan din ng sarili. Kasi higit kung nakikitaan kayo ng pagiging busy yung productivity sa mga susunod na buwan na ito. In the next 2 years yan. Okay, ayan na. Pisces, ayun na nga, health-wise So reversal tayo, pwede itong sa inyo mismo, alagaan ng sarili, syempre napakahalaga niyan. Listen to your body kasi nga yung productivity, pagiging busy, andito. So nasan kayo doon, pahinga rin. Pag may time, napakagandang pagkakataon ito in the next coming months, in the next 2 years, 2026 to 2028, yung hiningi natin na messages na magpa-check. Okay, kung nanaisin nyo lang naman, lalo pa kung meron kayong iniinda, na in a way baka nababaliwala nyo. Huwag niyong baliwalain ang inyong mga pakiramdam. Listen to your body. Sa part na yan, kayo po ang higit na makapagsasabi. Or may ilang priorities for some of you, nakikita natin dito. Na in a relationship, couples, maaring meron ng meron ng gustong ibahay ka or gusto ng sumagsama sa isang bubong. Meron na magpapakasal in the next 2 years to guys. Why not? So dito syempre kaakibat po yung budget. So ngayon pa lang bumuo na kayo ng pundasyon unti-unti para meron kayong mabunot. Ganyan yung energy na iniiwan ni Saturn at ng ilang barahan na narito. Okay? Pero sabi ko nga, etong mga pwede yung pagkagastusan or higit na bigyan ng priority, yung challenges sobrang nagbibigay din po unang-una na sa paraan nyo yung kayo mismo, saan kayo pwede kumita, paano kayo magbabudget, paano kayo pwede magkaroon ng extra income. Andito ang natural na kakayanan, Pisces, hindi kayo mawawalan. Money-making opportunities, the store. Manifestation card, this is a yes card, maniwala lang kayo. Okay, na merong pag-asa, merong chance. Okay, anything money matters. Masusolusyonan yung mga problema. Huwag lang may pagkakulang or pagkasobra. Or kaakibat po ng mga decisions niyo or actions. Ito nga, pamilya, kalusugan, at pag-aasawa. Yes po, dyan kayo higit na merong kailangan pagkagastusan. Maraming posibilidad, just only take what resonates, syempre pa, pero stay balanced. Huwag kayong magpapatalo sa ilang demonyo na ito, In the next 2 years, Pisces, paniwalaan mo ang iyong kakayanan na anuman yung pagsubok, ups and downs, highs and lows, pagdating sa worth mo, yung halaga mo, yan po ay, may challenges talaga.
iyong mapapanghawakan. At the end of the day, sa ilang challenges, struggle na pwede niyong pagdaanan, Pisces, in the next 2 years, sana una't huli pipiliin nyo kung saan kayo higit makakaramdam nung halaga. Sa relasyon, dapat mapapaangat nyo yung worth nyo. Kasi dyan higit nagbibigay din po. Okay, second house of your worth. Okay, know your worth. Pisces, sa work, kung saan kayo kumikita, sabi ko kailangan satisfied kayo, content kayo, and then yung alam nyong deserve nyo. Ganon din sa relationship. Know your worth. Okay, yun yung kailangan mapaangat nyo. Mahalaga kayo. Alamin nyo dapat ang tunay nyong halaga. Lalo pa kung as a Pisces, sabi ko nga, patuloy kayo nagpapasensya sa mga kaganapan sa inyong buhay. Mapagpasensya kayo. Yung compassionate and unconditional love nyo sa mga taong nasa paligid nyo. Pero huwag niyong kakalimutan ang inyong halaga. Yun yung pinaka-team nyo in the next 2 years. Know your worth. Ito yung guidance, finally, na ilaban ang daming challenges sa paligid. Guidance lamang po para sa inyo, Pisces.